The Safe and Sound podcast is a faith-based couch conversation where guys talks about life, youth struggles, testimonies, book reviews, and everything under the sun that points us back to God. We're Rafael, Tyron, Daniel, and Brian. This podcast is a place where questions are welcome, struggles are real, and hope is always present. Whether you're in life's mountain high or valley low, we're here to talk about it with you. Not above you, but alongside you. We believe that in every story and every season, God is still at work. So take a seat, lean in, and join us as we stay saved by grace, safe in Christ, and sound with faith. Welcome to the Safe and Sound Podcast. So yun, hi guys! Kami ulit. Wala pa rin kaming pangalan. So yun, ito pa rin yung podcast na napanood nyo last time. So andito pa rin kami. Andito si Kuya Tyron, si Kuya Bryle, tas si Kuya Enyeng, Daniel, tas si Kuya Rap. Tito Rap. Tito Junior. Kami mga tito na kami, pero mga Tito Junior. So, yun. Disclaimer lang, katulad lang ng dati, kung ano yung pag-uusapan namin, it does not reflect our church or yung Christianity as itself. Pero yun nga, we will try to give our opinions based sa kung paano kami pinalaki, yung beliefs namin, and also our values. Yun. So, overview lang ng gagawin namin ngayon is we're going to interview them about their lives, about their college life, up to until now na nakapasa na sila ng boards. So, yun, yung mga struggles nila and how they overcame those challenges. So, sana may makuha kayo sa episode na araw na to. Yun, siguro simulan na natin. Introduce mo sila. So, ano si Tyron? Yeah. Ano yung mga courses nila? Ano yung board? Yan. Eto, si Kuya Tyron, ang tinapos niya ay BS Accountancy. Tapos, nakapasa siya this October 2025 ng Sipale. While si Kuya Bryle naman, tinapos niya is BS Mechanical Engineering, then nakapasa naman siya ng boards this August 2025 ng kanyang sariling board. So yun, simulan siguro natin sa elementary. Siguro simulan natin sa pag-aaral muna. Siguro simulan natin sa high school kung paano naging bakit nyo pinursue yung course nyo? Siguro hatiin natin sa portion sa high school, college, and then review, and then exam. Hanggang makapasa na. Sige. After exam. Okay, tackle muna natin yung high school. High school. Or not necessarily high school life, pero siguro kung paano nag-brew na bakit ME or bakit CP, accountancy yung napili nyo. Ano? Siguro kung na natin si Tyron, ano yung... At paano naging accountancy yung choice mo to pursue in college? Lumabas siya nung senior high school kasi di ba doon may strand ABM, STEM. Nag-ABM ako. Lahat ng tropa ko nung high school, nung junior high school, puro sila engineering. Pag engineering ka, STEM ka. Di ba? Parang tatandaan ko ako lang ng lalaki nag-ABM nun eh. Sa totoo lang, nagtaka nga ako nung bigla siya biglang ABM. Hindi naman sa nagtaka, pero ang tapang ako na to nung umalis sa tropa. Siya lang yung humiwalay sa tropa niya. Ang gusto ko nga nun, parang gusto kong maiba, kaya ako nag-accountancy. Ba't kasi lahat to STEM, di ako mag-ABM. Kasi nga lang, ko nun, nahirapan ako nun. Kasi sa ABM, ang kaklase mo lahat, puro babae. Diba? Parang naiingit ako sa mga STEM kasi nandun sila. Nung senior high school, di ba? ABM ako, pero makikita mo ko palagi sa room nila. ABM ako, hindi ko teacher si Sir Nap, pero ako yung favorite ni Sir Nap. Hindi niya ako klase, hindi niya ako estudyante, pero ako yung favorite niya. Gusto ko kwenta, pwede ko ba kwenta si Sir Nap? Go lang. Si Sir Nap yung nung senior high school, graduate ng senior high school, naalala ko na magsi-CR ako nun. Sakto graduation yan eh. CR ako nun, nakita ko si Sir Nap nandun, umiihi. Tapos nagulat ako, ba't kaya pinakabahan? Parang nanginginig siyang gano'n
Tapos unti-unti siya lumapit sa akin, may inabot na picture na gano'n. Tapos Tyron, yan yung graduation gift ko sa'yo, nanginginig siyang gano'n. Para siyang takot na takot. Siguro kinakabahan siya. Tinanggap ko, sir, thank you po. Tapos nalaman-laman ko, nung mga nakarang araw, may mga nagkikwento sa akin. Dalawa pala yung binigay niya. Yung isa binigay niya sa akin, hindi, dalawa yung frame. Yung isa binigay niya sa akin, yung isa, tinabi niya dun sa computer shop ba niya yun? Naka-display. Mabait yan. Sa totoo lang, yung si Sarnap din nung after ng senior high school nga rin, nung sabi niya gano'n, kung sino makapasa sa UP, kasi UP graduate na si Sarnap, kung sino makapasa sa UP, bibigyan ko ng premyo. And then, yun, binigyan kami ng mga nakapasa sa UP. Saka na ano cash ata, prize. DOST, di ba? Sa DOST rin. So, sobrang ano lang din ng prof na yun. Tapos meron pa ako isang kwento kay Sir Nap din. Ay, Sir Nap. Shoutout sir. Si Sir Nap, yung nung ABM ako grade 12. May kakalase ko, di ba, favorite nga ako. Ang grades ko nun siguro nasa 94. Basta nasa line of 9. Tapos meron akong kaklase, mali yung exam niya. Parang mali yung check ng exam niya. Tapos pinapakorek niya kay Sir Nap, pina-explain niya, Sir Nap po, mali, tama ako dito, tama ako dyan, tama ako dyan. Si Sir Nap nagalit. Bawal niya, wag mo nang itama yan, matataasan mo si Tyron. Ngayon, sobrang favorite ako ni Sir Nap. Sobrang, hindi man siguro sa accountancy, pero sa mismo high school life ko, tumatak si Sir Nap. Nung accountancy, tapos yun, nag-ABM nga ako. Doon ko naging teacher si Sir Nap grade 12. Bago ko pa siya maging teacher. Parang kilala niya na favorite niya na ako. Ayun, si Sir Nap. Tapos nung senior high school na yon, parang ABM yan, di ba? Accountancy, Business Management. Yun pinersyo ko kasi nga, ala akong gusto nun. Hindi ko alam kung ano. Yung gusto ni tita. Ayun yung, ako wala, pero yun yung gusto ng magulang ko, si tita ko niya, si mama. Si mama, ay accounting ka kasi nga, sa bangko, di ba gano'n yung dating naka-aircon ka. At least kahit paano hindi ka na magko-construction. Yan yung sinabi sa akin nun eh. Then nag-accountancy ako, tapos hanggang senior high school lang yun. Nag-senior high school ako, tapos ayun, nakakapasa naman kahit paano. Tapos bawal nga pala magsabi dito ng mga hindi magaganda sa teacher. Bawal. Pero wala naman ako masasabing hindi maganda. Wala naman pala. Oo, wala. Tapos ayun, naging ako. Kung may sasabihin ka man, huwag mo nang i-name drop. Oo. Mabiblip naman eh. Kasi magtiri naman siguro yung talaga ng high school life natin o ng school life natin. Na may mga teacher talaga tayong hindi natin gusto or hindi natin kaparehas. So, Si ano? siguro okay lang, huwag lang natin siguro papangalanan talaga. Baka ma-shoutout tayo eh. Di baka yung ibang estudyante gusto yung paraan niya. Ako lang, part ko lang. Hindi lang talaga tugma minsan. Ayun, nag-accountancy ako, ABM. Tapos sa ABM, hindi ko parang habang kahit yun yung pinili ng ni mama, ako ayoko noon. Hindi naman sa ayoko, parang alalang talaga akong paglalaanan na course. Kaya yun na lang, kasi yun yung sinabi sa akin eh. Tapos habang tumatagal senior high school, nakikita ko, ay, ang ganda pala ng accountancy. Parang panibagong mundo siya. Iba sa science, iba sa math, iba sa, parang meron sariling mundo. Ganun. Tapos yun, habang nagustuhan ko na. After nun, mga senior high school, yun, parang sobrang basic lang nung mga hindi naman sobrang basic, parang lang, yung mga surface na topic na naaral nun eh. Ang nangyari pa nga nun, parang bago lahat, hirap na hirap kaming lahat eh. Kasi ngayon lang namin inaral yung account. Kasi saka rin kayo ng unang batch ng Tsaka unang batch. 2012. 16. Something na gano'n. Basta tayo unang batch. Tayo unang batch, experimentuhan tayo nun eh. Wala nga kaming, nun, buong grade 11, wala kaming kuryente. Ay, dun pa sa bagong building kakagawa lang. Dahil Sa nga NES. nagkaroon ng senior high. Tapos ting tanghali, puro kami solar boys kami nung pagtanghali eh. May court doon, nagbabola kami, tanghaling tapat. Naalala ko nung nagdodota kasi kami nung high school. Tapos may kaklase kami, lagi naming inaaya. Tapos ayaw niya, hindi siya sumasama.
Tapos minsan, naaya namin. Tapos nung pagbalik namin, eksaktong unang sama niya, yun yung unang nahuli rin kami ni Sir Naliw na galing sa... Ano nang galing, tapos pinalo kami sa Eh, di ako pitman. kasama doon. Pinalo kami sa pitman. Di naman malakas. Paano na-late pa kayo nun eh? Alam ko na-late pa kayo na nandun na si Sir tapos diyan kayo pumasok. Masaya high school. Sobrang Tumatawa saya lang ng high naman. school. Tapos ayun, parang normal lang naman yung ano ko. Yung senior high school. Pero yun yung junior high school pinakamasaya. Saan mo na-determine? I mean, nung senior high school ka na talaga, alam mo nang mag-accountancy? Hindi. Hindi ba? Ano yung nag-switch doon? Bakit accountancy pinursu mo nung college? Siguro time. Time? Parang time. Lumipas lang na nandun ako. Gradually parang okay, accountancy na yung pursue ko. Ganun. Oo. Tsaka ka siyempre ABM, Depermes doon. Ibig sabihin, pumasok ka sa college ng pumasok ka sa college, 100% ka na sa accountancy or dahil nandun ka nga kasi? Nandun ako eh. Okay. Inaano ko. Hmm. Tapos ayun, start na yung college. Ayun na. Okay. Punta na tayo kay Brel. Bakit naman ikaw napunta sa... Mechanical Oo. engineering. Actually, ang first choice ko nung junior pa lang, accountancy. Uy, Yun talaga. So, ang bala ko talaga nun is mag-ABM. Kaso, kabaliktaran ni Kuya Tyron, sinundan ko yung mga tropa ko sa STEM. Ang galing pala naman kayo. Sinundan ko yung May mga contrast. tropa ko sa STEM. So, napunta ako sa STEM. Ngayon, nung nag-STEM ako is, marami talaga akong, bago pala mag-STEM, marami pa akong ibang choices. Kasi nga, nasa radio broadcasting ako, gusto ko mag-UMS. Nung, gusto ko mag-UMS kasi, mass communication. Yun, so, namimili ako UMS. O kaya gas ka ako para lahat ng, Para kahit saan ako mapunta. O STEM. Pero dahil mas maraming barkada sa STEM na ako pumunta. Okay. So yun talaga, hindi ko talaga first choice ang mechanical kahit nung high school pa lang. So parang nung nag-a-apply ako ng mga colleges, ang first choice ko sa UP is Masscom. First choice ko sa CL, BS Math, tas second lang yung Civil. Wala talaga yung engineering, ganun. Civil Engineering. Civil. Tapos dito naman sa News. NUST, inuna ko yung mechanical. Di ko alam bakit. Inuna ko yung mechanical, civil, tapos secondary education. So, di ko alam bakit Parang sa choices nung sa mga entrance exam mo, parang hindi pa rin talaga malinaw kung saan ka pupunta. So, nung graduate ako is napaisip din akong bumalik din sa accountancy. Kaso, walang public school na accountancy dito sa Kabanatuan. Tama din. Oo, Walang state view. Walang state view. Patulad nun sa PUP, kaya kasi ate pumunta pang PUP para... Walang accountancy na sa public dito sa Kabanatuan. So, yun, pumasa ako CL, pumasa akong NUST, mechanical. So, sabi ko, dahil may tropa rin ako sa mechanical, itry ko yung mechanical. Ibig sabihin na muna si Harvey sa'yo doon sa mechanical bag. Actually, hindi kami nag-usap nun, pero parehas kami ng first choice na mechanical engineering sa NUST. So, yun, pumasa ako ng mechanical. Pumasa ako ng mechanical sa entrance exam. Entrance pa lang. And then napag-iisip ako nun kung itutuloy ko ba talaga yung mechanical. Kasi, tawag doon, puro siya math, which is, yun yung gusto ko. Pero parang, Sana all. pero parang kasing hindi ko iniisip na may kakilala akong mechanical na iba. Kumbaga yung, di ba parang sa iba is ma-influensyahan ka ng mga kakilala mo. Tito or someone tita. inspire ka. Ang maiisip mo lagi is civil engineering, gano'n, mga electrical engineering. Pero konti lang yung makikita mo talagang mga mechanical engineering. Hanggang sa tumagal yung panahon. Tumagal yung panahon is, nakita ko,
More on general pala ang mechanical. So, mas, kumbaga is, gusto ko talaga na solving math eh. So, parang mas na-focus ako dun sa mga solving ng mechanical na i-imagine mo talaga. Paano ni-research mo yung mechanical bago ka pumasok? Parang Hindi. paano mo nalaman na more on general siya? Hindi, parang kasi nung O nung college, Nung college life mo na. na. iba nung senior high is yung mga choices, civil, mechanical sa electrical. Sabi ko, doon kaya ako sa kakaiba. Okay, so yun yung determining factor mo Oo. kung paano pinili yung mechanical. Doon ako sa kakaiba, parang mechanical engineering. Tapos, nung high school life, parang dadalawang isip ako kung tutuloy ko pa kasi. Kakaiba nga. Kakaiba nga. Oo, wala kang masyadong makikita dito sa kabanatuan. Pagtatanungan. Pag-iisipin, gano'n. So, yun. Nung patuloy yung panahon, mahirap, pero parang masaya talagang isolve yung mga mechanical, mga di mo nakikita, mga hangin. Pero nung pumasok ka sa college, nung as in pumasok ka na sa mechanical, certain ka na gusto mo na talaga siya. Na yun na talaga. Di pa, alam nyo ba nung first sem, kasi yung kaibigan ko is may na-fail siyang subject. Kahit ako wala akong na-fail na subject, sinuggest ko pa rin na mag-ship na kami ng secondary education. Edok na tayo. Eduk na tayo. Pero although is hindi namin napag-decide na mag-ship, ayun, tuloy pa rin ang laban. So, ayun, hanggang sa patuloy na. Then, board exam, pumasa. Wait lang. Wait lang, hindi pa kasi. High school pa lang. Wala pa tayo. Nasa college life pa lang tayo. College life pa lang tayo. Well, sinabi naman na natin kanina na pumasa sila. Pero we're going to go in detail kasi dun sa story natin. Kung paano nag-work si Lord sa college life nyo and sa review, kung paano kayo syempre may dumating ba na hopeless point sa life nyo or something nung nagka-college kayo at parang syempre sabi mo nga gusto mo na mag-ship. Parang lahat tayo naranasan yung kami, tinutuo kasi namin. Anyway, sara yung interview na yan. For some other time yun. Pero, okay, let's go back to Tyron. So, siguro ngayong sa college na, since na-touch naman na ni Kuya yung paano kanong college, ano yung buhay mo nung college life, yung mga struggles mo, parang, tas paano nagpakita ng kagalingan si Lord sa buhay mo ng college? Meron ka ba natandaan na unique moment na, ay, si Lord talaga. Parang, ang galing niya talaga. Siguro, oo, meron. Kasi sobrang importante sa akin ng college kasi yun yung time na naging Kristiyano ako 2019 ata yan, first year. First year ako nandun. Nakilala si Lord. Sobrang tumatak sa akin. May isang time na parang di ako nakapag-review. As in, talaga ako review. Tapos, ang nangyari doon, meron na ako binasang practical accounting na reviewer. Spray ako. Mas marami pa i-pray ko kaysa sa review ko that time. Tapos sabi ko, Lord, kayo na pong bahala kasi sobrang importante ng quiz na to. Ganyan. Sobrang importante. Parang, binitawan ko na, tapos si Lord ako'y bahala. Nag-quiz kami. Quiz ba yun o exam? Di ko maalala. Basta importante yung exam na yun Ang nangyari, yung mismong nireview ko, yun mismo yung tanong, yun mismo yung sagot na lumabas. Tuwan-tuwa ako. Anong year yun? First year, second sem ata. Second year, first sem. So, dalawa na yun. Tapos pero before ako kasi mag-college, muntik pa akong parang, nag-exam ako sa CL din kasi noon. Sa CLSU entrance exam, nakapasa ako. May accountancy sa CN? Meron. Kaso nga lang, meron din exam yung accountancy. May isa pa. Hindi ako nakapasa doon. Kasi di ako nakapasa doon, dapat mag-AAU ako. Ayoko ng AAU kasi parang akong kalapit. Gusto lang ako. Ganun din, unti lang. Mas malapit sa inyo. Oo, malapit sa akin. Okay. At least daw sa Wesleyan, isang tricycle pa. Nag-Wesleyan. Hindi, sa Wesleyan, ewan ko sa AU, parang buti nga hindi ako napunta sa AU kasi nung mga
parang na-realize ko okay na ako sa Wesleyan kasi hindi sila masyadong mahigpit. Mm. Oo, sa Wesleyan. Tapos nung first year ako, naalala ko, tumatak rin sa akin yung, doon kasi namatay si Lolo. Ayo. Tapos second year ata yun. Ang nangyari nun, exam namin, finals namin kinabukasan. Kunyari, Tuesday yun. Lunes ng gabi, no? Nang madaling araw namatay si Lolo. Kaya nag-exam ako nun, umiyak ako, hindi ko alam kung paano. Tapos habang after nun, nakakatuwa kasi nakapasa ako kahit ganun kabigat yung nararamdaman ko. Hindi ko alam, may mga quiz doon ng nung second year naman ako. Kasi third year, puro online na lang eh. Second year ako, tuwan-tuwa ako kasi hindi man sa pero nag-highest ako sa mga quiz. Kung over 20 yun, 2 ako. Ako pa highest doon. Ganun yung nun. Okay. Kasi akin ang teacher. Hindi naman sa pagmamayabang. Ayun, sa pagmamayabang. Uy, congrats! Nagulat ako isang pagkatapos na mag-quiz kinabukasan, may nagko-congrats sa akin. Uy, congrats Tyron, congrats Tyron. Ayan. Bakit kayo nagko-congrats? Ikaw daw high sa quiz. Datanto ako, pumunta ako sa teacher ko, sa prof ko. Sir, ilan po ba ako sa quiz? 2. Over 22, tapos yun yung highest. Pero yun, sobrang thankful ako sa Lord kasi siya yung nagdala sa akin sa hindi lang turning point ko as accounting student, turning point ko rin bilang isang Kristiyano. Kasi nung napunta ako sa ABM, nakilala ko si Russell. Si Russell yung tropa kong nagsisepak. Nagsisepak siya. Tapos sa sepak na yon, parang yun yung ginamit ng Lord para makakilala ko. Kung hindi ako nag-accountancy, masasabi kong hindi ako Kristiyano ngayon. Kasi hindi ko makakilala si Russell. Pagkilala si Russell, hindi ako mapupunta sa sepak. Sa sepak kasi parang yun yung naging nangyaring pwede kong sabihin turning point ko bilang Kristiyano. Ang nangyari pa nun, nasabi kong gano'n na si Russell talaga at accountancy kasi after nung SEM na yon, umalis na si Russell din. Kumbaga parang dumaan lang siya. Parang hinatid lang niya siguro tayo dun sa dapat nakalalagyan. Yeah. Nasa siya ngayon, nasa Canada, may utang pa nga ako sa kanya. Shout out. Tapos ang tagal na ng utang ko sa kanya na yon. Parang tuition ko kasi nung college yun eh. O gano'n nakatagal yun. Sabi niya nun, bayaran mo na lang pre pag CPA ka na. Pumasa na ako. Babayaran ka na yan! Babayaran ko na. Ano pa ba college to hanggang makapasa? Tell us about yung failures mo sa college. Kasi may feeling subjects ka rin. Ano yung naramdaman mo nun? Ano yung parang... Tapos paano mo... Nung nakita mo yung... Tapos paano mo na-overcome? Third year. Ilang subjects ba yung nadali mo? Maraming bumagsak. Isa, dalawa, tatlo yung naranasan akong bagsak. Yung unang dalawa, ng third year, pandemic, online. Kaso, ito yung nakakatawa doon. Kasi nga, bumabagsak ako. Tapos hindi ako naapektuhan. Kasi may aksi. Kahit ka ako mag-enroll, okay lang. Ayun, merong aksi kasi. Bumagsak ako sa tax. Unang bagsak ko sa buong buhay ko. Siyempre, bago. Parang, doon ko na rin, kasi yung mga ibang klase, first year parang, natatawa ako, naalala ko yung isa kong tropa. Nung high school daw siya, pinakamataas yung grades, 96. Taas, high school 96. Tapos unang SEM namin, per SEM, unang labas ng grades, yung 96, naging 69 bigla. Nabaliktad. Parang doon na ako hinampas rin ang katotohanan na akala ko pag nakalagpas ka ng high school, okay lang yung college. Hindi pala. Yan palang pala yung realidad ng pag-aaral. College. Tapos yun nga, nung third year, tax yun, bumagsak ako. Okay lang, inenroll ko ulit yun. Tapos online lang, ang bilis ng online, Bilis ng online. Skip ad mo lang Tapos ang nangyari nga niyan, hindi ako graduate on time. Fourth year ako, hindi ako graduate ng second SEM. Next pa ako ng isa pang SEM.
Kasi bumagsak ako sa integ, parang review ng Wesleyan. Bumagsak talaga ako doon. Tapos hindi ako graduate, parang medyo nararamdaman ko na pangiiwanan na ako. Kasi nakikita ko pagka-graduate tong iba kong kaklase. Nakapasa na agad, nakapag-take na agad ng boards, nakapagtrabaho na agad. Ako, hirap na hirap pa rin ako. Hindi ko alam kung paano ko iraraos yun. Ang gusto ko na nga lang noon, hindi ko nahangad, basta 75 na lang, 3 na lang. Parang tinry pa nga namin napag-usapan namin ng mga kasama ko nung nag-extend. Lilipat kami ng school. Doon namin iti-take yung kulang namin na na subject para lang makagraduate kami ng accountancy. Kabuti ng Lord kasi nga siguro nangusap siya doon sa din namin na ipasa. Pumasa kami, parang napakiusapan namin na ipasa kami. Kaya nga lang, ang naging nga doon, parang hindi kami pwede mag-take agad-agad. Kasi syempre, importante yon. Tapos, ayun, nag-take ako nung kailan ba ako nag-take? Second take ko na po kasi, bago ko pumasa. Pero yun ba, college muna College ko siya. Ayun, graduate ako ng hindi ako online graduate nun sa pagkakaalala ko. Salamat sa Lord doon kasi nakatagpos, nakaraos doon sa accountancy. Ang hirap po ng accountancy. Pero hindi porket mahirap, imposible. Tama. Ano yung masasabi mo sa mga bata na, siguro mamaya, Pero, sige, si Bryle muna. Bryle, pwede, Sa college, paano yung mga pinagdaanan? may highlight ka ba na si Lord yun? Nasa kadya, ikaw din, hindi ka graduate on time. So, paano mo hinandle, kuya? Paano mo, pinush pa yung sarili mo? Or paano ka din tinulungan ni Lord na, alam mo yun, ituloy pa rin ang laban na hindi mag-shift sa secondary education? Actually, nag-aaya ako nun kahit hindi... nung inaya ko yung kaibigan ko nun mag-shift ng secondary education, hindi pa ako nahihirapan nun. Kung naaalala nyo... Naalala ko yan. Kung naaalala nyo, prayer meeting, ang sabi ko kadali, engineering na ba to? May prayer request yata. May prayer request ako noon. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong challenge. Yan! Sa kubo yun. Sa kubo. Ang masama, sumobra yung challenge. Yung pala, first year lang pala ang madali. So, pero para sa akin kasi, hindi ako seryoso nung first, second, third, fourth Ng college. ng college. Parang, siya, may exam, magre-reveal lang umaga. Kakapisanuhin ko lang yung mga formula, tapos gagawa na ako ng sarili kong formula. Pero, kasi yung una kong pagsak din is pandemic. So parang, sabi ko ay, tawag doon? Hindi kasi face to face, may dahilan. May dahilan eh. So parang hindi pa rin ako nagseryoso nung mga sumunod na taon. Tapos bali 3 rin kasi yung naging bagsak ko eh. Nung bumagsak ako nung 4th year naman, ang sabi ko sa sarili ko, ay may 1 taon pa. May 1 taon pa. So hindi pa ako parang yung drive na magseryoso. Then nung 5th year, yung same Tela, ilang subject binagsak mo? 3. Parang sa'yo, 3 rin. Yun na yun. Yung Nung fifth dalawa year. yung 4th year na bumagsak. Okay. 2 subject yung binagsak ko nung 4th year. Nung 5th year, Ilang pang subject yung 5th year? Ilang subject ka pa nung 5th year? hindi ko natantat. 4. Ganun. Dahil pa din. Oo. Then yung same subject na isa, yun yung pa rin yung nagdedelikado. Parang comprehensive exam siya. Yung pa rin yung nagdedelikado. Then doon ako napapaisip na kung ibabagsak ko to, 1 taon na naman. 1 taon na naman akong walang... Prayer meeting. Yun na lang yung subject ko mismo. 1 taon na naman, isang hirapan na naman. Isang school year pa. Kaya ka nagbabalak na magtrabaho na. Tapos yung... May aksi ba niyan? ala. Kaya pa ba ng magulang ko? Parang ganun iniisip ko. Kumbaga hindi yung sa sarili ko iniisip ko na parang
isang taon pa. Na I'm a failure. Parang gano'n. Wala Iniisip sa'yo. ko, kaya pa ba ng magulang ko na suportahan ako, gano'n. Na dahil isang subject na lang, isang taon pa. Kasi hindi available ng isang sem eh. So yun, doon ako nagseryoso talaga. Nung last year na yun, nagre-review na akong, months before. Kaso, tuwing nag-e-exam pa rin, parang hindi ko pa rin alam, kulang pa rin yung review, parang gano'n. So yun, parang nung kada exam nun, napapansin ng magulang ko, diretso agad ako sa kwarto. Diretso agad ako sa kwarto, malungkot ako. Nararamdaman ni mami eh. Then, pupuntahan niya ako, dun. Tapos bigla akong iiyak, parang gano'n. Then, Ito lang. may tao? Hangin lang. Hindi yun, Lord. Hindi, si Ate Angie yun. Wala. So yun, tawag dun. Pupunta ng mami ko, sabi, okay lang yan. Kaya pa naman ni mami, parang gano'n. Doon ako balang na... doon ako nalungkot na... pinagbutihan ko naman, parang ginawa ko naman yung best ko. Nag-review ako months before, pero hindi talaga kinakaya. So yun lang yung pinaka-struggle ko talaga nung college, nung 5th year. Kasi, talaga. ewan ko kung paano nangyari Siguro dahil kay Lord na lang. Si Lord lang talaga. Nagre-review lang ako, umaga lang. Kunwari may quiz kasi 8, 7 subjects. So hindi naman lahat yun mare-review mo. May subject ako ng hapon, ganun. Dahil nga irregular ako yung minsan wala akong umaga, meron ako ng hapon. Ngayon, umaga lang ako magre-review, kakabsaduhin ko lang lahat ng formula. Nakakaraos ako nung exam. Hindi ko alam paano nangyayari yun, pero ganun ang nangyari sa engineering life ko. Si Lord talaga. Siguro nakita ko sa buhay, ay sa college ni Kuya Tyron, parang kung gaano ka well-written yung buhay natin. Oo. Parang, gano'n yung katulad nung na-meet mo si Kuya Russell. Yung alam mo, tas hindi rin siya nagtuloy. Parang hinatid lang siya. Parang gano'n. Kunyari, nung high school, kung hindi siya nagsepak, hindi niya makikilala si Lord, tapos hindi niya makikilala si Kuya Russell. Tapos, nung nahatid na siya ng sepak kay Lord, tapos si Kuya Russell, hinatid siya sa accountancy, naglinya na lahat ng mangyayari sa buhay niya. So, parang ang galing lang talaga ni Lord palagi. Kung, alam mo yun, parang minsan pag nandito ka sa sitwasyon na to, parang, ano ba to, Lord? Bakit ganito yung nararanasan ko? Wala kang clue. Ngayon parang, anong nangyayari? Ganyan. Sobrang daing tanong. Tapos magugulat ka na lang pag nalampasan mo. Tapos nalampasan mo yung mga susunod. Tapos pag bumalik ka sa pinanggalingan mo, ang ganda at sobrang galing niya kung paano niya sinusulat yung buhay na. Kung paano niya sinulat yung buhay natin. Kung paano yung pagka ni-recall mo na yun, no? Tapos kay Kuya Brian siguro, wag mo talaga i-challenge yun. Challenge eh. Wag kang magpe-pray kung ang galing lang din kasi alam mo yung pinag-pray niya tapos binigay sa kanya. Answered prayer yun. Answered prayer. I mean, pero yun din naman talaga yung parang bumuo sa isip ko. Kumbaga, kung wala yung challenge na yun is, hindi ko alam kung papasa ako ng board exam. Oo, totoo. Kasi yung challenge na yun, kasi yun talaga hinanap ko, kasi nababalitaan ko, mahirap siya. So, hinanap ko talaga yun para yung kaalaman ko talaga is parang mag-bloom, parang gano'n. Tsaka maganda dun, pinag-pray niya. Kaya nung naranasan niya, alam niyang answered prayer or may something divine about it. Na parang hindi siya random na Para chance pahirapan lang siya. Parang, siguro ngayon nga, challenges makes us better. Parang, kung siguro hindi dumadating din yung mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin. 5 taon na siya. Hindi tayo yung magiging tayo kung sino ngayon. Yan totoo. siguro. After college. I mean, bago tayo magpunta sa review nyo, ano yung ma-advise nyo muna sa mga kids or sa mga nagtitake ngayon sa college na Advice. advice niya kasi nag-graduate na to. Pero sa mga ano muna, sa mga batang nagpipick ng course. What can you say about them? Sa school din, sa nag-struggle kasi kayong dalawa parang pumasok na kayo sa college yun, hindi pa rin kayo sure sa
sa ano nyo eh. Ano yung natutunan nyo? Ano yung pwede nyong you can do better? Or something na yung nag-shape talaga sa choices nyo kung paano nyo ma-advisean sila to make better choices. Sa course sa college. O Tyron, ano yung may isip nyong advice to sa mga bata na yun? Siguro tanungin mo si Lord. Kasi minsan kapag nag-fail ka sa isang bagay, minsan may tendency sisihin mo si Lord eh. Lord, bakit ba hindi mo ako ginabayan dito? Pero before pa naman dapat ikaw, dapat niya habang nagpaplano ka, inaas mo rin agad si Lord. Para kapag kasi karamihan tayo, pag nag-fail yung plano, sisi kay Lord. Pero hindi naman natin siya tinanong at the first place kung yun ba talaga yung gusto niya. Bago pa tayo magplano, humingi na tayo ng wisdom sa Lord bago pa tayo mag-next step. Kasi minsan, andain natin hindi nakikita pero si Lord nakikita yung lahat. Course man yan, o kung ano man yan, path mo sa buhay. Ayun lang, ask Lord first. Yun yung unang-una. For picking your courses. Parang ganun din. Parang ang sasabihin ko lang is mag-pray sila kung para saan talaga sila. Kasi yung buhay mo, hindi mo alam kung saan yung direksyon eh. Katulad ko, marami akong plano. Plano ko mag-masscom, plano ko mag-accountancy, plano ko mag-civil engineering. Pero yung ibibigay talaga sa'yo ni Lord, paano bang term? Hindi ko maisip. expect. Parang hindi mo talaga siya i-expect dahil ano ba? Doon ka talaga ilalagay ni Lord kung saan mag-glorify yung name niya. Oo, tama. Whether you like it or not. Dadaling kakainin ka ng malaking isda. Isa yan sa... Tapos ilalagay ka niya dun sa... Totoo yun. Isang naano ko dun kay John Piper, sabi niya, do not plan your life. Sabi niya, do not plan your life. I mean, not necessarily wala kang plano sa buhay, pero yung meron kang plano na flexible para kay Lord, di ba? Yun yung sabi ni Braille, kasi hindi mo talaga alam mangyayari sa buhay mo. Hindi mo alam. You can never imagine na, yes, nag-CPA sila, nag-ano sila, pero yung journey na yun, hindi naman, sino ba yung naghangad ka ba na bumagsak muna ako ng 3 times bago maging CPA or, di ba? So, do not plan your life, di mo alam mangyayari sa buhay mo, pero tama kayo na ask God lagi, di ba? Ask God lagi. So, ayun, next question tayo bago tayo mag-proceed sa is ano yung ma-advise nyo sa mga nakaranas ng failing grades? Or nakakaranas ng failing. Or natatakot mag-fail ngayon kasi dedelikado sila sa susunod na sem? Or yung mga na-extend na... na-delay na. Yun. Ano yung, syempre, feeling mo na pag-iwanan ka na dahil sa failure mo. So, dahil nalampasan na nila yon, ano yung ma-advise nyo? Ano yung natutunan nyo sa mga delays na yun? Lilipas din yan. Totoo yun. Lilipas din yan. Kasi nga, akala natin minsan na pangiiwanan pa na tayo. Pero hindi totoo. Emosyon niya eh. Valid na nararamdaman mo. Nagpe-feel na pangiiwanan ka. Pero kapag nakalagpas ka dyan, marirealize mo, hindi, lumipas lang rin pala yun. Totoo yun. Kasi nga, dapat, ang tawag dito, wag kang matakot na mag-fail. Kasi minsan akala natin yung failure, barrier yan sa success. Hindi po, yung failure yan po mismo yung daan papunta sa success. Parang kung hindi ka mag-fail, di mo makukuha yung success na yun, di ba? Saka kung alam mo, parang minsan pag nag-fail tayo, mas matamis yung success. Ay, mas. Tama. Medyo pahaging yun sa ikikwento mamaya. Sige, Brian, ano yung ma-advise mo sa mga nade-depress, nada-down sa yung katulad nung sa'yo, iniisip yung kaya pa ba ng parents or mama, gano'n. Para sa akin, ano ba masasabi ko? May kanya-kanya tayong time. So, kumbaga is, kung nagkamali ka ngayon, alam mo na yung gagawin mo bukas. Yes. Parang gano'n. So, kung mag-fail ka man ngayon, may mga matututunan tayo doon and then alam mo na yung gagawin mo sa susunod. So, huwag kang matakot mag-fail. Although, pressure sa sarili, yun ang pinaka tawag doon,
yung pinaka fuel sa sarili, ay fuel sa'yo, yun yung pinaka nakakabayo sa sarili. Although kahit hindi ka i-pressure ng iba, ano yun, fear of missing out, FOMO. So, para sa akin, sa nag-fail na almost 5.5 years sa engineering, may kanya-kanya tayong time. Although hindi man ngayon yung time mo mag-success, may plano si Lord kung kailan ka magsasuccess. So kung dagdagan yung Ibral, naalala ko yung sinabi ni ng kaklase ko nung college, sabi niya sa akin, huwag kayong mag-alala kasi lahat naman tayo magiging CPA, hindi lang sabay-sabay. Ngayon, CPA na kami lahat, hindi lang kami sabay-sabay. Ang ganda lang kasi parang God showed na yung failing hindi siya bad as a whole. Yeah. Parang yung failing, yun katulad kay Kuya, parang failing is a stepping stone towards dun sa success na gusto nating makuha. While kay Kuya Bral naman, pag nag-fail tayo, it comes with learning. Na alam na natin kung ano yung i-improve natin sa sarili natin, alam natin kung ano yung gagawin natin next time. Yes. Tas yun nga, na yung timeline ng bawat yun nga, yun yung parang palagi natin din sigurong i-remind sa sarili natin na yung sobrang gandang paraan or sobrang galing ni Lord kung paano niya sinulat yung buhay natin. Oo. So kung hindi man tayo makasabay sa mga kasabayan natin, sa mga kaklase natin, yung pananalig natin sa Diyos na magaling yung Diyos na nagsumulat ng buhay ko is something na madalin natin araw-araw. The greatest author of all. Diba? So, I mean, these two are a testimony na failure sa subject is not the end of Your life. your life. So, don't end it. Ano? I mean, tayo nga. Tayo. I mean, tayo apat eh. Testimony tayo nun eh. Testimony tayo nun ng failing subject is not the end of their life. You know, just keep on going. Keep on going at may sinulat si Lord sa'yo. Nasa, isang ano ko dyan is, nasa plan A ka pa rin ni Lord. Nasa plan A ka pa rin ni Lord. Kahit ikaw nagkamali, kahit sabihin mong kasalanan mo talaga, hindi enough yung intelligence mo for that subject, talagang ginagawa mo lahat kaso bagsak pa rin, nasa plan A ka pa rin ni Lord. Nasa plan A ka pa rin ni Lord. So, Raf, next na sa live, yung review. So, review, yan. During your review season, kasi ikaw, Kuya, lumayo ka. Diba? Kasi ikaw naman, Kuya, sa bahay ka nag-review. Online. So, tingnan natin yung pinagkaiba. Kasi ikaw, Kuya, malayo ka sa pamilya mo. Ikaw naman, nasa pamilya mo ka. Kasi may tendency pag sa pamilya ka, ang daing nangyayari sa bahay, kailangan mo gawin din. Yeah. Tapos pag nasa malayo ka naman, malungkot, mag-isa. So, how was your review season? Paano kayo tinulungan ni Lord during those time? Siyempre may mga challenges din along the way. Paano nyo nalagpasan yung mga bagay na yun? Daron. Ako siguro, October 2024 ako una nag-take eh. February pa lang nagre-review na ako. February lang. 6 months? October 8. 8 months. Nagre-review na ako nun. Sa gustuhan kong pumasa. Gusto kong pumasa. At pwede ba i-share yung yung parang review Go. schedule. Review schedule ko nun alas 10 hanggang alas 8 ng gabi. Araw-araw. Hindi ko alam paano ko kinaya yon. Pero siguro nag-start yun 6 months na. Kasi nung first 2 months, di ba 8 months nga. First 2 months, nagre-review ako pero hindi ganun kalala. Yung huling 6 months yun talaga halos araw-araw. Pero naglaan talaga ako ng isang araw na pahinga, Sunday. Sunday yun. Pero yun, parang alas 9, alas 8 gigising ako, alas 10 mag-aaral ako. Kakain na ako, aral ulit ako hanggang alas 8 ng gabi. Tapos, hindi ko alam kung paano ko kinaya yun. Tapos, online, ang hirap po ng online kasi wala kang kasabay. Kumbaga, kahit nasa bahay ka, parang alang nakakaunawa na ito yung nararamdaman mo. Na ako hindi ko nga, yun yung parang nabanggit ko nung unang podcast natin, parang hindi ko alam kung na-depress ako noon. Kaya lang yun yung mga time na 1 month bago i-board exam. Parang kung October ako nag-take, September,
kada basa ko ng review ko, nanginginig akong ganun, takot na takot ako. Ang nakakatakot doon, natatakot ako kasi yung tagal kong nag-review na yun, mababaliwala lang ba? Yun yung kinatakutan ko noon. Sayang ka ko yung effort ko. Tinodo ko. Diba? Yung iba kasi, ibigay mo yung best mo. Para kung mag-fail ka man, at least tinry mo. Kaya lang, iba yung naging dating sa akin noon. Ginawa ko yung best ko, deserve kong maramdaman yung the best din. Alam niyo yung nung first take ko, sabi nila kapag daw na papasa ka, nararamdaman mo makakapasa ka, naramdaman ko yun. Ramdam mo. Akala- Ramdam mo papasa ka talaga. Ramdam kong papasa ako. Hindi ko man sinasabi sa sarili, sa ibang tao, pero nadilian ako sa board exam noong unang take. Nadilian ako nun. Ang nangyari pa nun, after nun, hanggang hanggang boards na mismo. Sige. Tapos after nun, nag-take ako sa October. Tapos, lumabas mga 5 days lang. Naalala ko, nandun ako sa may computer namin. Punta agad ako sa Donato. Ba't ka ako wala? Dison. Tapos, Duque na ate susunod. Ba't ka ako walang Donato? Tapos, bigla ako ng hina nun. Kasi, biruin mo, ilang buwan ako nagre-review. Tapos, hindi ako pumasa. Sakit-sakit nun. Tapos, lumipas yun yung nagsimula, hindi na ako nakakatulog. Gabi-gabi, hindi ako nakakatulog. Lord, nagtampo pa ako kay Lord. Lord, sabi ko, every Sunday nasa church ako. Lord, every prayer meeting, kahit kami na lang dalawa ni pastor yung nag-uusap, uma-attend ako. Lord, kapag merong activity, ako nagbo-volunteer ako. Bakit etong pinaghirapan ko, di mo man lang ibinigay? Sabi ko ganun kay Lord. To the point na parang ang hirap ng lumapit sa Lord kasi natakot ako baka sa susunod, hayaan niya ulit mag-fail ako. Baka sa ibang bagay, hindi lang sa board exam, pabayaan niya na lang ako. Ganun yung nararamdaman ko that time. Sobrang depressed ko that time. Na pati mismo yung akala kong kasi nung 2019 ako nakakilala. Hanggang ilang taon para akong nag-aapoy sa Lord. Na parang ako, untouchable. Kahit anong sabihin niyo at maramdaman ko, hindi na ako maaalis dito sa pananampalatayang to. Hanggang nangyari yun. Na-shake talaga yung pananampalataya ko nun. Parang akala ko, hindi ako madedepress ng ganon. Akala ko hindi ko mararanasan yung takot na yon. Hindi ko mararanasan yung ganong lungkot. Akala ko kapag Kristiyano ka, totoong yung faith mo, hindi mo na mararanasan yung ganon. Hindi pala. Kaya nga siguro nagpaalala si Lord sa atin na be not anxious, do not fear. Kasi darating yung pagkakataon na matatakot ka. Darating yung pagkakataon na ma-anxious ka. Tapos ang nangyari pa nun, yun nga, after nun, nag-work na ako. Sa Royce ako pumasok. Tapos sa Royce, ang daing nangyari, almost 18 months ako doon. Tapos, isa sa pinaka naging dahilan siguro ng Lord nung kalaunan na realize ko. Siguro kung pumasa ako nung first take ko, hindi ko makikilala yung baby ko ngayon. Baby. Natatandaan mo yung chat natin nun? Ano yan Yung chat namin nun, nung bumagsak siya. Tapos si ate nga, dahil nagtatrabaho na sa Royce si ate. Sabi nila mama, si Tyro nade-depress yung pag-apply niya na nga sa Royce yan. Sabi nga nun, sinupush talaga sila ni ate na mag-apply na siya para ma-distract niya ng isip niya. Tapos sabi ko ganun, inaano ko na rin siya, pinupush ko na rin siya. Tapos sabi ko, boy, baka kaya ako bumagsak kasi dyan kung makikilala yung misis mo. Sabi ko ganun. Oo, nandun sa chat yun, in-screenshot ko pa. Sabi ko ganun, bro, may reason yan kung bakit ka bumagsak. Siguro nga dyan mo makikilala yung future wife mo ako, kaya ka bumagsak. Kasi kung pumasa ka na, hindi na magtatrabaho dyan. Sabi ko ganun. Pumasa ako. Meron akong nakaano doon, parang doon sa girlfriend ko. Parang meron silang anniversary, tapos may nakasabay akong pastor. Si Pastor Rocky. Parang saan siya? Pero isa siya may-ari ng Global Montessori. Yan. Tapos kaming dalawa sa sasakyan niyan, sinabay niya ako kasi galing kaming basta doon sa gawing Malacanang. Ako kabanatuan din siya. Tapos nagkikwento siya. Nagulat ako, kinikwento niya yung asawa niya. Asawa daw niya, accountancy din. Tapos sa Wesleyan din.
Tapos, ang nangyari doon, That's before second take. Oh, that's before second take. Tapos, ang nangyari nun, parang kinikwento niya, ang asawa daw niya parang nagtampo rin kay Lord kapag nagbabasa ng Bible, ayaw nagbabasa ng Bible, ayaw nakakarinig ng mensahe. Kasi nga, nag-fail siya nung unang take, sobra daw yung tampo niya kay Lord. Pero buti na lang daw, nag-fail yung asawa na yun sa first take. Kasi kung hindi rin nag-fail, hindi sila magkakakilala. Tapos, hindi rin sila makakapagpatayo ng Montessori. Ayun, huwag mo nang pumasa. Joke lang. Akala kasi natin, minsan mas maganda talaga yung journey. Minsan mas Sa maganda destination. sa destination. Tapos ang nangyari pa nun, ano pa ba yung mga nangyari nun? Sabi ko nga kay Abe nun, handa akong bumagsak ng paulit-ulit basta papunta sa kanya. Teka lang. Balik nga tayo sa college. Kung wala sa love life. School to. Nag-aaral tayo. Okay. Naliligaw na yung topic eh. Bumalik tayo sa boards. Okay, so, then nagre-review ka na for second take. Second, ano yan, di ba, after ko mag-resign, resign ako September 15 lang eh. Yan siya. Ano mo ba, bilib na bilib ako nok to eh. Nagre-review daw siya for second take pero gabi-gabi nagdodota, nagtatrabaho. Sabi nagtatrabaho to sa umaga tapos naghahaya ng Dota sa gabi. Nagre-review pa ako to, parang wala nang pakialam to ako. Sabi ko ganun. Ayun tuloy. Ito na nga. Dito ko nakita talaga yung pagkilos ng Lord. Yung ilang taon kong tanong sa akin, bakit di ako pumasa? Unti-unting sinasagot ng Lord. September 15, huling araw ko sa Royce. September 15, then huling filing ng exam. Oh, yung pa, munti ka pa. Ano yun? Parang June pa lang open na. Oo, naunahan pa niya ito mag-file yun eh. Hindi pala. Okay, go. June pa lang filing na. Siguro sa kaanuhan ko, parang nakalet go kasi ko kung magte-take ako. Hindi. September. Hindi, a week naman before mag-exam, nag-file na ako. Ang nangyari lang, nagka-problema. Parang hindi tinanggap ng PRC yung application ko. Tapos napansin ko na lang yun, September 15 na. Tapos in-email ko sila, buti na lang nag-email rin sila agad. Tapos doon natanggap, last day. Tapos ang nangyari dyan, di ba may mga pre-boards. At tutuwa ako sa mga score ko. Mga score ko doon, tinetake ko, nagtatry ako sa mga pre-boards. Sabi ko, ba't ka ako 41? 41 over 70, nag-take ulit ako ng tax. 41 over 70, nag-take ako ng low up to 100. 41 over 100. Tapos naalala ko yung 41, parang ano siya, parang may something sa 41 na nabasa ko eh. Parang, kunyari, 40 days si Jesus Christ dun sa ano. Di ba? 40 days yung Noah's Ark. Noah's Ark. Maraming 40 days sa Bible. Complete number din. 40 years na travel sila Moses sa wilderness. Parang yung 41, yun yung breakthrough. Yun yung after nung 40. Parang siguro hindi naman sa mystical yun nangyayari. Pero parang ang dating sa akin doon, nakakatuwa kasi alam kong 41, breakthrough. Breakthrough. Ba't ka ako ganun? Puro 41, up to 70, 41, up to 100, 41. Kaya yung huling pre-boards ko, baka in-expect kong 41, hindi, buti na lang, hindi 41. Tapos ang nangyari nun, ano na ba yung mga sumunod na nangyari nun? After nun, sa mismong boards na sa ano kami, sa Baguio Palace Hotel. Ang nangyari nun, na malaking event center, andun ako sa gitna. Tapos sa gitna na yon may table na ganito. Sa isang table, tatlo kasi kami. Pero that time, ako lang mag-isa. Yung kaliwat kanan ko, hindi sila tumuloy. Tapos, bago pa pala, gusto ko idagdag. Nung unang take ko kasi, meron akong board subject, AFAR. Parang Advanced Financial Accounting. Yun yung bumagsak sa akin, yun yung humitak sa akin pababa. Yung ibang subject ko, yung 5 subject na iba, okay naman. Pero yung dahil doon, kaya ako bumagsak. Ngayon, ang nangyari nun, kung September ako nag-resign, nag-focus na ako sa review nun. Tinimeline ko na. Kako yung huling 3 o 2 linggo, magpo-focus ako dun sa subject na bumagsak sa akin. Po-focus ako dyan.
natapos ko na yung 5 iba. 2 weeks na before board exam, ito na yung time para mag-focus ako dun sa subject na nagpabagsak sa akin, na nagpa-depress sa akin, na nagpalungkot sa akin ng sobra. Pupokus ako dyan. Mag-i-start na ako kinabukasan. Nung gabing yun, tapos mga sumunod pa, ang dami kong pinapakinggang mga message, mga sermon, mga Bible verse, pinabasa ko. Nagtataka ako, bakit lahat ng pino-point out, magpahinga ka. Magpahinga ka. Parang gustong-gusto kong itig. Sabi ko kay Lord, gusto kong reviewin to. Ba't mo sa akin, ba't ako magpapahinga? Ito yung nagpabaksak sa akin board exam nung una. Ito yung ilang taong kong dala-dala. Hindi ako nakakatulog dahil sa subject na to. Ba't hindi ko re-reviewin? Tapos kinabukasan, magre-review na ako. May binasa akong devotion, gano'n na naman, mag-rest. Kumbaga kahit hindi diretso o eksaktong salita, alam kong kinukonbig ako ng Lord, pahinga ka na. Ginawa mo na yung part mo, ako nang bahala sa'yo. Kahit gusto kong i-review kasi ayoko nang bumagsak ulit. Sinunod ko si Lord. Nagpahinga ako. Hindi ko ni-review yun. As in, hindi ko ni-review yun. Hindi ko alam paano nangyari. Sumunod ako sa Lord. Lord, talagang let go na ako. Kung papasa ako, hindi. Kaya nga nung huling araw bago labas yung result, sabi ko sa kay Abe kako, hindi, imposibleng pumasa ako dyan sa board exam. Tanggap ko ng hindi. Talagang hindi na. Kaya lang, siyempre, inaabangan ko pa rin. Siyempre. Tapos nagulat ako kasi, parang 12 na. Bilang may mga tumatawag sa akin. Busit ng 12 din eh. 12 ba na? Inabangan ko. Naiinis ako. Yan na pala yung... Inabangan ko yung board exam niya. Sabi, within this day. Oo, tas... 12, then lumabas. 12. Natulog ako saktong 12. 10 minutes na lang pala. Tapos, ayun, nagulat. Nakatulog na rin ako nun. Tulog na rin ako. Nagising na ako sa mga tawag. Tumatawag sa akin. Tapos, congrats, CPA ka na. Congrats, CPA ka na. Hindi ko nakakalimutan yung pagkakataon na yun. Tapos, kasi hindi ko talaga ini-expect. Ganun pala yun. The more mong hindi inalala, the more mong hindi pinanghawakan ng sobra, doon pa ibibigay ng Lord. Kasi that time, alam ng Lord, yung puso mo, ala doon sa pagpasa. Doon ako nakapasa. Kaya nung nakapasa ako, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Hindi ka naman naganda eh. I mean, hindi mo naman pinagandaan. Pagka nakapasa ako, ito yung feeling ko, di ba? Oo. Tapos nakakatuwa pa nun kasi nung pumasa ako, hindi ako natuwa lang sa pagpasa. Natuwa ako sa mga taong, ang dai pa lang nasa likodan ko. Ang dai pa lang nakaalalay sa akin. Yung mga katrabaho ko, tumatawag sa akin, umiiyak sila. Oo, natutuwa ako nun kasi sobrang proud daw nila. Nakaano ko yung mga taga-Royce. Tapos ang nangyari pa lang, nilabas yung result, yung mismong score. Halos pantay-pantay lang naman. Kaya lang, yung subject na yung napabaksak sa akin na hindi ko ni-review, yun pa isa sa pinakamataas. Kaya nga hindi ko alam. Kaya ako, nakapasa ako hindi dahil sa sarili ko. Alam ko nakapasa ako dahil sa Lord. Imposibleng pumasa ako, pero dahil sa Lord, walang imposible sa Lord. Yun lang yung gusto kong i-share. The more mong alam naman ng Lord kung ano yung dapat para sa'yo. Dapat lang maging patient ka lang na lahat, all things work together for good. For your good. Hindi for His glory. So God bless at sana po yun po yung aking maikling testimony po rin po ang Lord. Ang natutunan ko talaga dyan, the best is bumagsak ka para magka-joke. Sabi nga kanina, kanya-kanyang storya tayo. Pwede naman gayahin. Kaya pala di ako binagsak kasi nakita ko. Sana ganyan yung storya mo! Teka, naliligaw tayo sa topic. Naliligaw na naman tayo sa topic natin. I-redirect natin. Okay. Brian, your turn. Yung review up to... Pagpasa. Wait lang. Ang main kong kalaban nung nagre-review ako, mababa tingin ko sa sarili ko. Well, can you define? Paano yun? Yung parang, sa dulo pa kasi na story pero sinabi ko din. Go lang. Nung una kasi nagre-review ako,
madali. Sineset ko sa score ko na, di ba? 67 over 70, 50, 55. Tumatop notch. Pero sabi ko, nangyari tanong nung college. Ang natuto na! Nangyari na to nung college kaya ko, hindi ako papakampante. So, ano talaga, nag-review ako. Walang araw ba? Siguro nung bakasyon. Pero, puwera nung bakasyon na Holy Week, walang araw na hindi ako nag-review. Kumbaga, parang araw-araw is nagre-review ko. Pero, nung una, kasi meron akong kasama dun na magre-review siya ng madaling araw, magre-review siya ng... Kumbaga, hindi ko alam paano, natulog pa ba siya? So, una, fear of missing out. Baka pag mas madami kang ni-review, mas marami kang alam, ganun. Hanggang sa dumating yung point na may bago na namang sinasolve. So, yun yung nagpaano sa akin na nalungkot ako kasi na-master ko na yung isang subject, na-master ko na yung ganitong topic, tapos Pero nasa Manila ka na yan. sa Manila na ako. Na-master ko na isang topic, tapos may bago na naman na hindi ko alam. So parang sobrang dami na. Sobrang dami na ng nire-review. Kaya ko pa ba to? Kaya ko ba bang master? Maalala ko pa ba yung mga nakaraan? Naalala ko pa ba tong math? 3 subject kasi math, tas power plant. Power plant sa machine design. So, maalala ko pa ba tong isa? Maalala ko pa ba tong isa? Yun yung iniisip ko. So, ang ginawa ko, nag-pray ako. Lord, sabi ko, ikaw na bahala. So, ang nagbago yung schedule ko. Parang, pasok namin umaga, 8 to 12, ganun. Tutulog ako ng hapon. Re-review lang uli ako ng gabi. Pero hindi sobrang siguro mga 11, 12 lang. Tapos, tutulog na lang uli ako. Na para buo yung buhay ko dun sa face-to-face na mismong review. So, ganun ginawa ko. Para sa akin, mas okay siya. Mas, kumbaga, hindi ko sinasabing huwag niyong aralin, pero hindi nyo kailangan lahat ng knowledge na yun sa board exam. So, kumbaga is, makinig ka lang ng mabuti dun sa nagtuturo, kunin mo yung concept, pero yung lahat ng pinapasolve, yung may mga isang solving pa sa amin umaabot ng 1 oras isang solving, lalabas mo to sa board. Pero during review, syempre, kailangan mo siyang isolve. Para kung sakali man lumabas, kaya mo pa rin siyang isolve. So para sa akin, nung review ko talaga, mas nanaig yung pahinga. Kung si Tyron last 2 weeks niya na-realize yun. Ikaw naman parang buong review. Hindi kasi, sabi ko talaga kay Lord, tuwing na bago ako maligo, nagpe-pray ako, sabi ko, kung ano yung will niya, kung ano yung will niya sa pagre-review ko, siya naman yung masusunod. Kung parang ganun yung yung thoughts ng prayer ko. Siyempre, di ko nasabihin lahat. So, yun, pinaubaya ko na talaga kay Lord buong review. Although, may isang sa akin na parang gusto ko umuwi dito. Okay, so tell us about that. Kasi nasa Manila ka. Ano yung struggle nung malayo ka sa bahay? Ang struggle nun is wala kang makakausap na parang dadamay sa'yo dun sa pagkalungkot mo. Parang yung mga kasama mo kasi dun sa review is although nai-stress din sila, ang pag-uusapan nyo lang Yun lang din. yung review lang din. So yun, parang yung mga kadamay mo talagang mga kaibigan is tawag doon, hindi mo mararamdaman doon sa face to face, doon sa mga kaibigan mo doon. Parang ang pag-uusapan nyo lang yung review lagi, ganun.
So, yung parang ang hahanapin mo kasi yung parang makikidamay sa'yo na makikinig, ganun. Tao-tao. Tao-tao, face to face, ganun. Yun yung maano mo. Tapos, minsan di pa ako nakapagsimba. Meron ako church doon. Minsan di ako nakapagsimba. So, parang Monday to Saturday, nagre-review ka na. Pag nalilate ako ng gising sa linggo, parang, ano ba yun yung napanghihinaan ako ng loob na baka hindi ibigay sa akin ni Lord to dahil di ako nakapagsimba. Mga ganun. Tapos, baka, tawag doon? Baka hindi na ako nakakapakinig ng mga message. Baka hindi na rin ako pakinggan. Although, araw-araw man ako pray nung nandun ako. Yun nga, balik tayo dun sa mababa ang tingin sa sarili. So, yun nga, sabi ko, di ba, mga score ko is matataas. Nung boards na. Nung board na, nag-pray ako kay Lord, sabi ko, hirapan mo. Kasi kung alam ko, baka alam din nila. Parang ganun. Paano? Kasi sa di ba, yung May kota? may parang ganun ang bali-balita May quota sa board exam So sabi ko, Lord, hirapan mo. Kasi kung alam ko, alam din nila. Kaya ko naman kung kumuha ng sarili kong formula. Parang ganun. So yun, parang yung tiwala ko ba sa sarili is mababa talaga. Pero yung tiwala ko kay Lord mataas. Maganda doon. Oo, yun yung parang kahit anong score yung makuha ko is hindi ako kampante. Kasi nung kasi nga, yun din siguro aftermath ng college na, 5 years ko tong tinake, baka mas mababa ako dun sa iba, ganun. Mas mataas lang ako dito sa pagko-compute, pero yung level ko nandito pa lang sa kanila, nandito na sila, parang ganun. So yun, nag-pre-boards. Although sa pre-boards, pang 90 ako out of 1,000 something Pero di talaga, mababa talaga tingin yung sarili ko nun Siguro sabi ko lang is, tama lang yung na-review ko, mga ganun lang yung naiisip ko sakto lang na-review ko, baka sa boards iba. Kasi hindi mo naman ma-predict talaga kung ano yung sa boards. Tapos isa pa is, ang sabi ko lang, maganda rin na nag-review ako. Nasabi ko na to sa inyo na kung hindi, tawag doon, hindi ako papasa kung hindi ako nag-review. Mali pala. That pala yung una muna. Okay. Walang masyadong maitutulong yung review sa mga nalaman nyo nung college. Pero hindi ako papasa kung hindi ako nag-review. Parang ganun. Parang yung review kasi yung bumubuhay nung utak mo sa pagsasolve, sa pagme-memorize, ganun. Siguro kung wala yung review, yung ginawa ni Kuya Tyron na online, hindi ako mag-review. Kahit online, parang ganun. So para sa akin, depende rin sa tao, pero sa akin mas okay yung face-to-face sa pagre-review. Kasi mas focus ka. Yun lang talaga iniisip mo. Yun naman yung downside, yun lang yung iniisip mo. Yun nga. So yun lang, struggle ko yung mababating yung sarili ko. Talagang ma-homesick ka talaga. Kasi yung mga kaklose mo, nandito sa probinsya. Yung mga kasama mo doon na pag-uusapan nyo lang, yung review talaga. Although, pwede ka rin naman mag-open up sa kanila. Pero, iba na yung band na nabuo dito sa mga kaibigan mo dito sa Nueva Ecija. So, yun lang. Tell us the moment naman nung nakapasa ka. Kaya, Yung waiting I time. mean, di ba sabi mo, mababa yung tingin mo sa sarili mo. Nung paghihintay sa result, mababa pa rin ba yung tingin? I mean, ramdam mo ba? Or After ng boards. yan. Nung board exam kasi, yung unang subject pa, saka ikalawang subject, parang kinaya ko. Tapos yung ikalawang subject, halos talagang hindi
wala akong alam. Yun na lang. Siguro may alam ako mga limang number lang. Di yun, talagang sabi ko, baka di na talaga ako pumasa dito. Nagpasundo na ako agad. 8 yung huling subject, 8 a.m. to 8 a.m. to 2 p.m. kasi yon. Nayari ako, 11. Kasi nga, ang may motto kasi ako kung hindi mo alam ngayon, hindi mo na rin alam mamaya. Totoo eh. Ba't mo pa pag-iisipan mamaya, kung pwede mo naman ang isipin ngayon yung hula mo. yun talaga yung parang motto ko dun pag hindi mo alam, wala na talaga. So, natuwa. Tapos na talaga akong 10. Naghihintay lang ako may magpasa. Kasi parang, kayabang naman nun, parang gano'n. Ngayon, 11 na talaga ako magawa. Nakapikit na lang ako. Nagpasa na ako kahit ako yung nauna. Yung pala, may isa rin na, may naghihintay din sa akin. May naghihintay din na gusto na magpasa. So yun, nung nayari ako nung nagpasa ako ng 11, pasundo na, pwede mo na ba kaming sunduin niya? After talaga nung board exam na yun, 15 ata nun dapat kinabukasan pa may papasundo. Kaso, yun nga, ayokong ma-down dun sa Manila ng mag-isa. Parang, okay. kasi sobrang hirap talaga nung last subject Parang ayokong isipin yung results. Kasi parang tinatanggap ko na nun na 5 lang yung nasagot ko, parang ganun. Over 100. yun na iniisip ko na gusto ko nang kasama. Yung pamilya ko, ganun. Kaya nagpasundo na ako agad. Nasundo kami mga alas 6 ng gabi, nakauwi kami mga alas 10. So, nung naghihintay ako ng results, 4 days, 5 days lang din ata Ala na talaga ako tiwala sa sarili ko. Ala na talaga. So, parang, although nung last day, nagkita kami ni Leia, then ramdam niya talaga na malungkot ako. Kasi last day na ng results Alam mo, malungkot ako. Nasa lalabas dapat talaga kami noon. Punta kami SM. Ngayon, after namin kumain, nakita niya talagang wala ako sa sarili. Malungkot ako. Ngayon, inaya na lang niya ako pumunta sa bahay. Parang gano'n. Then yun, napansin din nila mami, malungkot ako. Natulog na lang ako. Nung natulog ako, nung paggising ko, wala pa yung results pa rin. Ang results kasi nun ang nangyari, hapon ata lumabas nun Hapon, mga 5, 4, 5, ganun Tapos mga 10 minutes, naka-follow ako dun sa messenger ng PRC. Nakita ko pumasa na. Naku, eto na ako. I mean, lumabas na pala yung results. Ito na ako. Tapos hinanap ko agad. Tapos ang una kong pinuntahan talaga nung nakita ko yung pangalan ko, yung nanay ko. Kasi almost 6-7 years na. Pinag-aral. College. 5 years na college, kalahating taong na review. Yung gastos pa sa Manila is talaga, isa ko iniisip nun kung hihingi ba ako ng pera ngayon. Pang-review o ano. Kasi sobrang gastos talaga pag sa Manila ka natira. So yun, sobrang saya ko. Walang, nagtatatalon ako, naiyak pa ako sa harap ni Kuya. Tumatawag ako So yun talaga yung joy pag unexpected na binigay sa'yo ni Lord yung blessing. Sobrang saya talaga. So yun lang, parang, yun lang mismo yung ko. Sa tingin ko lang ang mali ko lang dun is, minaliit ko yung sarili ko. Feeling ko rin naman, inalaw din naman yun ni Lord para maibigay mo talaga yung credits sa kanya. Well, kaso yun sa'yo parang in a bad way. I mean, hindi naman in a bad way, pero in a depressing way. Yung pagtingin mo sa sarili mo, pero siguro, inalaw nga rin ni Lord. Hindi kasi since high school
parang nasa ilalim na ako ng ranking lagi eh. Yun yung naging mentality mo. Oo. High school, college, dahil nga naging 5 years. So parang ang tingin ko sa sarili ko, kahit mataas yung mga scores ko, baka nag-hold back lang sila. Baka nandito pa rin talaga ako. Parang gano'n yung ano ko. Gets. Yun lang naman. Okay. Advice sa mga nagre-review ngayon. Advice sa Magtitik. sa magte-take. Well, malapit na to. Ano yung masasabi nyong, siguro, ano yung spiritual tip na masasabi nyo na kung paano sila magiging mas malakas sa, si Tyron makakapag-advisean sa pagtanggap ng failure, siguro makapagsabi ka rin kung paano mo matatanggap yung failure. Kasi may mga manonood dito, nag-fail na sila or second take na nila ngayon, ongoing. So, pagtanggap ng failure, sa advice nyo sa mga nagre-review, magte-take, nag-aabang ng exam, and how can you glorify God sa journey na yun? Ikaw, Rap, baka meron kang following question. Ako meron lang akong gustong sabihin, dalawang bagay. Yan, dalawang bagay na iisip ko lang. Unang bagay, para siguro sa mga taong nag-fail na. Meron ako nabasa nun, sabi, God always comes to prepared places. Ibig sabihin nun, si Lord, laging dumadating si Lord, laging kumikilos si Lord, laging nagpo-provide si Lord sa mga tao na handa yung puso. Minsan, for example, sa akin, alam kong papasa ako ng first take, pero dahil alam ko rin sa sarili kong mali yung puso ko, kaya hindi niya ako pinasa nung time. God always comes to prepared places. Yung failure na yan po mismo yung preparation ni Lord sa'yo. At ibibigay ni Lord yung success kapag alam ng Lord na tama yung puso mo. Kasi sabi nga, ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Lord tumitingin sa puso natin. Alam ni Lord kung tama yung puso mo, at pag alam ng Lord na tama yung puso mo, ibibigay niya yun sa'yo. At pag binigay niya yun sa'yo, walang kahit sino makakapaghinto, makakapagsagabal doon. Pangalawa, para sa mga taong nagre-review, mga estudyanteng magte-take pa lang, magpahinga ka. Alam nyo po, ang rest is a form of worship. Bakit? Kasi kapag po tayo nagpapahinga, alam nating hindi tayong umaasa sa sarili natin. Pag po tayo nagpahinga, ibig sabihin lang nun, Lord, alam kong ikaw po ang magsusustain sa akin kahit magpahinga ako sandali. Si Lord ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Si Lord ang magbibigay sa'yo ng success, hindi yung sarili mo. Magpahinga ka, magpahinga ka, magpahinga ka. Yun lang sa akin. Alright. Mahirap sundan yun ah. Technical advice muna. Okay. Para sa mga nagre-review, depende kasi eh. Kasi sa amin, pwede mong kabisaduhin yung formula, makukuha mo na yung buong technical na, parang pag nakuha mo yung formula na to, marami ka ng sakop. Parang ganun sa amin eh. So, para sa akin, alamin yung scope. Okay. Yung scope nung mare-review mo. At manage your time well. Parang ganun. So, yun nga sabi, mas mahalaga yung, para sa akin, mas mahalaga din yung pahinga kaya sa review. Although mahalaga din yung review kasi nga, yun yung goal mo. Yun yung goal mo. So, para sa akin is, ako kasi, more on scheduling ako sa sarili ko. Yun naman, oo. Systematic. So, parang, review ko ngayon, pahinga, review, pahinga. Yung oras ko, although minsan hindi nasusunod, madalas pala hindi nasusunod, may nakaset ka pa ring time para dun sa pahinga mo, sa review mo talaga. So, yun lang, i-manage yung time na may scope lahat ng gusto mong reviewin. So, spiritual, para sa akin ang pinakamalaga is prayer kahit saan.
Yun, so kung nahirapan ka, pray. Kung nadadalian ka, pray pa rin. At kung magkulang man tayo, kagaya ng nangyari sa akin, si Lord hindi magkukulang sa'yo. Ibibigay niya kung ano yung nararapat, kung ibibigay niya kung ano yung plano niya para sa'yo. So yun lang, pray. Kasi mahirap na sundan yung sinabi niya. Thank you guys. Araf, ano yung take mo doon? As someone na magte-take ng board exam, well, in the future, next year, ano yung magandang take mo doon na Ibagsak. Sorry, Kailang may isang taong ka pa, baka makilala mo pa. Isang sem mo, mali mo may pa tweets. Yung siguro sobrang tumatak sa akin yung sa kanilang dalawa yung magpahinga. Yung yung still, be still and know that I am here. Yung parang siguro pag nagpahinga ka or tumigil ka sa pakikipaglaban, it doesn't necessarily mean na ayaw mo na or suko na. Yung alam mo yung parang you're giving all your trust to Him na I've done my part and si Lord na yung lalaban para sa akin. Tama. Alam mo yun? Yung parang, yun nga, parang throughout din yung journey niya, nakita ko na minsan hindi natin kailangan na yung tayo yung lumaban mag-isa. Maganda. Sobrang ganda na lumalaban tayo kasama si Lord. Or minsan, ang kailangan lang talaga natin gawin is magpahinga at hayaang si Lord ang lumaban sa mga battles natin. Sobrang ganda nun. Na, yung alam mo yung, syempre may darating at darating na madadapa, Yes. na mahuhulog ka sa kung saan ka pwedeng mahulog, masasaktan. Pero yung reminder na palaging ibinibigay sa atin na andyan yung Diyos. Siya yung gumawa ng buhay natin. Siya yung sumulat sa kwento natin. At kung ano man ang mangyari, pangit man o maganda, alam natin na mangyayari yun dahil siya yung gumawa. At alam natin na ang galing-galing sumulat ni Lord. Ang galing-galing niyang mag-isip. Ang galing-galing niyang magplano. So, yun. Sobrang ganda siguro na testimony nila sa buhay ng isang tao. Na hindi lang sa college life, kasi yung mga natutunan nila sa college up until sa pumasa sila, madadala natin yan sa buhay natin after college, after work, ay after boards, yung magtatrabaho ka na. Kasi hindi naman sigurado na wala ka ng pagdadaanan eh. Yun nga siguro, yung failure, it comes with learning. And yung mga learning na yun, it shapes us to become the better person of us. And it shapes us na it shapes our faith to trust God more and to believe on Him more. Na regardless kung ano man ang nasa harap nating obstacle, alam natin na mas malaki yung Diyos natin dun sa kakalabanan natin. Amen to that. So, napakagandang testimony na ng dalawa. And again, parang uulitin ko lang din sinabi nila eh. Diba? Don't forget to rest. Put God first. Wag mawawala si Lord sa journey nyo. And failure is not the end. Failure is another step toward closer to your goal. And ayun, siguro okay na. That's all for today. Thank you sa dalawa nating in-interview. Thank you din po sa mga nakikinig at patuloy na nakikinig. Naway may nakuha po kayong magandang aral at inspiration or motivation. Tapos naway mapapurihan natin ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Siguro that's all for today. Thank you guys! Yes, bye-bye! Bye-bye!